si King? Nasa sayo ba yung pera? Sabihin mo sa akin yung totoo. Anak mo na to. Papatay ako para sa anak ko. Humahagulgol si Aling Lolita habang nakaupo sa labas ng bahay nila kung saan nanalangin ito dahil naniniwala siyang hindi sila bibigyan ng Diyos ng isang pagsubok na hindi nila kayang lutasin. Sabay hiniling niya sa Diyos na tulungan niya si Samuel at gabayan niya sa kanyang paghahanap para maiuwi niya ng ligtas ang apo niya. Habang nasa daan na sila Samuel ay nagpasalamat kay Enzo dahil pangalawang beses na niya itong natulungan. Sabay sinabihan niyang magkakilala na pala sila ng kapatid niya na agad ding tinanong ni Mael ang binata kung magjowa sila pero agad sinita ni Samuel na agad namang pinaliwanag ni Enzo na magkatrabaho lang sila sa cafe. Habang sinubukang maganap ni Arisa yung susunod na seed phrase sa binigay na clue ng kanyang daddy sa mga lumang larawan nila Samuel ay tumawag ang mami niya pero agad sinabihan ng dalaga na hindi muna niya ito makakausap kaya sinumbat naman ng mami niya na hindi na ito tumatawag kaya wala na siyang balita sa kanya na nagmakaawa naman ang dalaga na tsaka na lang sila mag-usap dahil busy sila kaya tinanong ni Ellen kung sino ang kasama niya. Nang saktong pumasok si Aling Lolita kaya nahagilap ni Ellen sa kamera na sinabihan niya ang anak niya na parang kilala niya yung nasa likod niya na siya ang asawa ng tatay niya kaya galit ito dahil doon pa nakatira. Na agad namang sinita ni Arisa pero hindi ito nagpaawat na agad niyang pinagsabihan ng dalaga na sa dami ng lugar na pwede niyang tirhan ay doon pa talaga na baka madamay siya sa gulo sa mga buhay nila. Agad lumapit si Aling Lolita sabay galit niyang sinumbat kay Ellen na minamasama niya ang pagtira ng anak niya sa kanila at wala siyang ibang titirhan kung hindi nila kinupko. Sinumbat pa ni Aling Lolita na yung paratang ni Ellen na dinadamay nila ang anak niya ay walang katotohanan na nadamay siya dahil anak siya ni Mike na asawa niya pero inagaw niya. Naglakas loob naman si Arisa na lapitan si Aling Lolita na agad siyang sinabihan na hindi niya gusto yung tabas ng dila ng nanay niya. Mangiyak-iyak na sinabi ng dalaga na alam niyang siya ang sinisisi niya sa nangyari kay King pero gusto niyang sabihin na mas sinisisi niya ang sarili niya na kung galit siya sa kanya ay mas galit siya sa sarili niya dahil nawala si King habang siya ang nag-aalaga sabay pumasok na ito sa kwarto niya. Nang malapit naman na sila Samuel sa lugar kung nasaan si King ay biglang tumirik yung kotse niya kaya mas lalo itong na out of focus na agad silang lumabas ng sasakyan na agad silang tumakbo papunta sa area. Agad silang pumasok sa isang abandonadong bodega pero wala na si King doon at nakita nila yung tracking device na nilagay ni Enzo. Pero hindi na nila naabutan ng bata dahil nakita ng kidnapper yung tracking device na hawak-hawak ng bata noong nilabas niya sa kanyang bulsa. Kaya galit na galit si Samuel sa mga sandaling yan at hindi niya alam kung ano na ang gagawin niya para mahanap ang kanyang anak. Nagsorry naman si Enzo dahil hindi nila naabutan si King pero agad sinabihan ni Samuel na wala siyang kasalanan kaya tinanong ng dalaga kung pera ba ang dahilan na nakidnap ang bata pero hindi sinagot ni Samuel kaya agad namang niyaya ni Paeng na umuwi na muna sila. Masayang-masaya naman si Roldan sa mga sandaling yan dahil naisahan nila si Samuel kung saan pinuri niya si Jacob dahil matalas ang pangamoy ng kanyang aso na ang tinutukoy niya ay yung tao ni Jacob na siyang kumuha sa bata. Tumawag naman agad yung tumangay kay King kaya galit na tinanong ni Samuel kung nasaan ang anak niya at ibalik niya ito sa kanya pero sinabihan ng caller na wag na niyang hanapin muna ang anak niya dahil mas kailangan niyang unahin at bigyan ng panahon ang paghahanap niya sa seed phrase na dati ay 3 araw ang binigay niya kay Samuel na palugit para mahanap ang mga seed phrase pero dahil sa ginawa niya ay may 2 araw na lang siyang natitira para ibigay yung seed phrase sa kanya. Kaya mas nagalit naman si Samuel sa mga sandaling yan na agad niya itong pinagbantaan na mahanap din niya si King at mababawi niya ang anak niya sa kanya. Habang tinanong naman ni Johnny si Agnes kung iniisip na naman niya si Samuel dahil tahimik ito na agad sinumbat ni Agnes na tigilan na siya pero sinumbat ni Johnny na pulis siya at huwag siyang magkakamali sa kanya dahil malalaman niya kung nagsisinungaling siya pero nanindigan si Agnes na walang namamagitan sa kanila ni Samuel. Sinabihan siya ni Johnny na hindi din niya maintindihan yung lalaki niya
Sabay tinanong niya kung ano ang tinatago ni Samuel at kung ano ang kinakatakutan niya dahil parang ang daming gumugulo sa buhay nila kaya hindi siya magugulat kung nasa kanya talaga yung perang ninakaw ng tatay niya at dahil kung malalaman niya ay malilintikan ito sa kanya. Sabay sinabihan niya si Agnes na mag-iingat siya sa paglapit-lapit niya kay Samuel. Pagka-uwi naman nila Samuel ay malungkot ito na agad tinanong naman ni Aling Lolita kung asa ng apo niya pero hawak-hawak ni Samuel yung panyo at sinaad niyang yun na lang ang naabutan nila kaya humagulgol naman ang nanay niya dahil gulong-gulo na siya sa mga sandaling yan dahil alam nilang hindi ligtas si King sa mga kamay ng mga kidnapper pero niyakap naman ito ni Samuel at pinasigurado niyang meron pang panahon para mahanap niya yung seed phrase kapalit ng kanyang anak. Agad namang tinanong ni Arisa kung asaan si Enzo na agad namang sinabihan ni Paeng na pinapasabi niyang umuwi na ito. Sobrang desperado naman si Arisa sa mga sandaling yan dahil hindi nila nakuha si King kaya pumasok siya sa kwarto ng kanyang pamangkin sabay niyakap niya yung robot na laruan ng bata kung saan naalala niya nung unang nagkita sila ni King na agad siyang nagustuhan ng bata. At naalala din niya yung mga sandaling masaya silang magkasama kung saan sinusundo-sundo pa niya ito sa school at hinahatid pero wala ang pamangkin niya sa bahay nila sa mga sandaling yan dahil hindi niya ito nabantayan ng mabuti kaya nawala si King. Ang buong akala naman ni Samuel ay maililigtas na nila ang kanyang anak dahil sa tracking device na nailagay ni Enzo pero naisahan sila ni Roldan. Dahil bago pa sila makarating sa area ay nailabas na nila si King sa bodega. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.